Sana pinakinggan nilang mabuti. Nagkukunwalang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Matitiwalag daw ba sa iglesia si Congressman o kapatid na Marcoleta o Congressman Marcoleta? Yun, good day guys, and ito po muli si Daddy Vin and maligayang pagbabalik sa Daddy Vin channel. And yun, nanggaling nga tayo sa isinagawang Iglesia ni Cristo Rally. Kahit na mahirap ang pagpunta doon, ay hindi natin yun nalintana dahil gusto talaga nating matupad yung pagpapatawag ng pamamahala upang ipahayag ng Iglesia ni Cristo ang kanilang hinaing. Ngayon, kahit medyo pagod pa tayo at nagkapuyat-puyat, halos 2 oras lang yung tulog ko nung kahapon, masaya naman tayo. And maraming salamat pa rin sa patuloy na sumusuporta sa Daddy Vin channel, And yun, mabuhay po kayo. And itong nangyayari ngayon na speech daw ni Congressman Marcoleta ay pinupuna ng napakaraming tao, pati yung mga vloggers na against sa mga Duterte. Ang pagkakasabi ng Iglesia ni Cristo ay hindi ito pamumulitika, itong rallying ito hindi para sa politika. Pero bakit itong si kapatid na Marcoleta o Congressman Marcoleta ay nagsalita sa National Rally for Peace tungkol sa mga issue ng mga politikong ito at tungkol dun sa mga nangyayari dun sa Kongreso? Yun ang isang malaking tanong. At ito, ang nakikita ko, matitiwalag daw dahil sa ginawa o matitiwalag daw ba dahil sa ginawang ito ni Congressman Marcoleta. Kasi kung natatandaan ninyo, ang isa sa mga ipinagbilin sa amin ay wag na wag tayong magsasalita sa rally ng tungkol o wag tayong magsasalita ng masama sa rally ng tungkol sa mga politiko. Kagaya ng impeach BP Sara or anong tawag dito, yung tungkol naman sa pagkontra sa administrasyon kay PBBM, wag na wag tayo magsasalita ng mga tungkol sa politiko. Ngayon, bakit daw ipinahayag nito ni Congressman Marcoleta yung ganong klaseng speech? Ngayon, sasagutin natin dito sa video na ito na totoo ba na matitiwalag si Congressman Marcoleta dahil lang sa speech na yan. Ngayon, pakinggan po muna natin itong konting speech ni Congressman Marcoleta. And sasabihin ko rin sa inyo mamaya kung ano yung buod nito para mas madaling maunawaan. Nagkukunwalang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangseguridad, korupsyon, katiwalian, bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Bali ito guys, pwede nyo mapanood dito kay Kuya Ron TV Updates. Na-cover niya to. Although nandun din kami sa venue, pero hindi ko na-cover ito sa big screen. Kasi nga, medyo malayo kami dun sa area ng big screen. Although naririnig ko siya. Pero ito, malapit itong vlogger na to dun sa mismong big screen, so napapanood nila. Ito yung sinasabi ni Congressman Marcoleta dito guys, na ang ipinapaliwanag niya kaya nagkaroon ng ganitong klaseng rally dahil nga sa makasariling parang ipinupush nila yung kagustuhan nila at hindi na isinasalang-alang ang proseso. Ganun lang kasimple yung summarization nito. At yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng division o nagkakagulo sa gobyerno natin.
At posibleng magkaroon pa ng mas matinding problema kapag ito ay naisulong, itong impeachment ni VP Sara. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo itong isa pang video ni Congressman Marcoleta kanina na ipinalabas sa saganang mamamayan ng Net25. Totoo, we cannot please everybody, eka nga, no? Di ba? Opo. Pero sagutin na rin natin to, baka para at least may tama naman yung ilang mga followers nila. Ito guys, pakinggan nyo to. Ito yung sagot ni Congressman Marcoleta. And dito, malilinawan tayo sa tanong ng marami na kung matitiwalag daw ba itong si Congressman Marcoleta dahil sa... Ganun ang kanilang insinuasyon, Kong. Paano ba natin sasagutin yung punto nilang yon? Jen, siguro hindi nila napakinggan kung paano ako in-introduce. Yan, tama po. Sana maging sensitive sila. O, sana pinakinggan nilang mabuti. Doon po kanya, doon sa kawalan ng rule of law, ay ipapaliwanag po ng ating kapatid na abogado. Yeah. Si Edwin Sabalo po yun, Oo, Kong. si kapatid na Dante Marcoleta. Jen, ang partisipasyon ko doon, hindi bilang congressman. Opo. Nandun ako sa tawag ng pamamahala, Opo. ng pagkakaisa. Naatasan ako na ipaliwanag ko yung parte na kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga proseso tungkol sa rublo sa batas. Oho. Yeah. Okay? Sapat na yan. Sapat na yan para malaman natin ang sagot. Kung matitiwalag daw ba sa iglesia si Congressman o kapatid na Marcoleta o Congressman Marcoleta. Simpleng sagot lang guys. Hindi po. Bakit? Nandito na po pinaliwanag na po niya na yun ay atas ng pamamahala. Isa na ibig sabihin nun, ang nag-utos sa kanya na sabihin ng mga bagay na yun at ipaliwanag kung bakit walang pagkakaunawaan dyan sa area na yan at nagkakagulo dyan sa Kongreso dahil may mga problema sa pamamalakad, ay mismong ang pamamahala nagsabi sa kanya na tumindig ka diyan at sabihin mo ang mga nalalaman mo since ikaw ang abogado at ikaw ang nakakakita ng tama at mali na nangyayari sa ahensya na yan. Since parte rin siya nun, di ba? And yun yung pinakang sagot dyan. No? Huwag kayong basta-basta makikinig, no, sa mga vloggers na tawag dito, excited na magbalita tungkol dito sa ginawa daw na ito ni Congressman Marcoleta sa Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, na sinasabi nila na matitiwalag daw dahil ganyan-ganyan, ginawa daw political rally na ito at kung ano-ano pa. Alam nyo guys, maraming vloggers ngayon ang hype na hype tungkol sa usaping ito, lalong-lalo na kapag involved ang Iglesia ni Cristo. May mga ilan sa kanila, hindi ko alam kung gaano karami, na hindi naman talaga totoo yung mga yung masasabi natin na concern. Ang concern sila guys ay sa kanilang mga channels, pamparami ng views. Tuwang-tuwa sila kapag ganito ang mga usapin, yung sobrang daming nakatutok na tao. Tingnan nyo just in case na magkaroon ng problema sa bayan, iko-content pa rin nila yan. Halimbawa lang, gumuho ang gobyerno, nagkagulo-gulo tayo, tumindi ang kahirapan, gaya nga na sinabi ni Congressman Marcoleta, na itong Pilipinas ay nasa 80%, o sabihin na natin 80% ng mga Pilipino ay nagsasabi na mahirap sila sa panahon ngayon. Ay ramdam na ramdam talaga natin dahil nga sa sobrang taas ng mga bilihin, sobrang taas ng mga produktong pampetrolyo. Di ba? Pero sa oras na bumagsak ang Pilipinas, ang mga vloggers na ito iiyak ba? Hindi talaga yan gaanong concern sa kahihinat na ng bayan natin. Mas concern sila sa mga channels nila. Mas iiyak yung mga yan sa oras na nagka-issue na wala ang channel nila kaysa dito sa kung ano man nangyayari sa bansa natin. Ganun yung mga karaniwang nakikita natin dyan. Paano ko nasabi? Makasagap lang ng konting trending issues, makikita mo ko within 1 hour nandun na sa channel nila. May mga pagkakataon na mali-mali naman yung mga sinasabi. Gaya na lang na isang
yung isang vlogger na ikinontent ni, yung isang vlogger na binanggit nito ni Congressman Marcoleta dito sa programang ito. Kung ano nung pinagsasabi, hanggang sa mag-delete na ng kanyang mga videos kasi nalalaman niya na mayroon palang mali sa mga sinabi niya. Babae, kilala niyo siguro to, madaldal na babae sa sabi nga natin, masasabi natin ito talaga professional yapper. Kasi daldal lang ng daldal. Walang sinasabing sabi natin may mga sinasabi siyang pwedeng totoo pero hindi siya gaanong basta may maidaldal lang, ganun kasimple. Gustong-gusto ko siya i-content ng mga nakaraan, lalo na nung may issue sila nito ni Congressman Marcoleta tungkol sa pagpuna niya dun sa poster nila ni Pastor Kibuloy. Magkatabi sila, yung kay mukha ni Congressman Marcoleta at yung kay Pastor Kibuloy magkatabi sa isang napakalaking billboard sa SLEX kung hindi ako nagkakamali. Yun, isa sa mga gusto ko sana i-content pero sabi ko, wag na lang. Isang mapapansin nyo rin sa channel natin, hindi tayo yung tipong post ng mga videos. Yung every hour, may mga ganong vlogger every hour. Although yun ang gusto ng tao, na updated ka agad. Pero ito ang problema guys. Kapag kayo ay sobrang gustong-gusto nyo maging updated ka agad, magse-search kayo na magse-search sa YouTube within a few hours na narinig nyo yung balitang yun. At may mga vloggers na posibleng nag-content na yun. Ang problema, hindi nyo napapakinggan yung tigkabilang panig. Yun ang malaking problema. Or yung solid facts. Yung tinatawag na solid facts. Ang nangyayari, parang napupulot ninyo yung mga narinig lang din nila or yung mabilisang pag-search ng mga vloggers na yun. At gustong-gusto kagad makauna nila dun sa balitang yun. So, para may maibigay lang sila sa kanilang mga subscribers, diba? Napupunta sa kamalian ko minsan. Kagaya nga nung sinabi ko yung tungkol dito kay MA. Ang tawag nila Mema. Yun. May masabi lang. Diba? Yun kasi yung nangyayari sa channel niya. Kasi isang mapapansin niya, nagdidelete ng ibang mga videos niya. Lalo na kung nakita niya na mali pala talaga yung ipinahayag niya. Which is dangerous. Sobrang delikado niyan pagdating sa social media. Kasi nga, powerful ang social media. Ang problema dito naman sa social media at sa mga tao, karamihan naman dito, although marami rin namang matitino, na nag-iisip din ng mga sasabihin, pero dito, kahit anong gawin mo, mabuti man yan o hindi, lagi silang may masasabi, kaya unawain na lang natin. Ganun lang kasimple yun. And dito, i-final natin na sa narinig natin na tungkol sa sinabi ng mga vloggers na posible daw matiwalag dahil ginawang political rally. At dito sa narinig natin kay Congressman Marcoleta, namatay na yung ilog. Gaya ng narinig natin dito kay Congressman Marcoleta, ay siguradong hindi siya matitiwalag. Bakit? Kasi ang nag-ata sa kanya yung pamamahala, ipaliwanag mo kung ano yung nangyayari. Ipaliwanag mo kung bakit, kung ano yung ibig sabihin ng mga ganito. Para maliwanagan din ng mga kababayan natin. At yan ay napanood guys ng buong Pilipinas. Sabihin na natin ng mga Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas o kung sino man yung mga nakatutok. Kasi hindi naman lahat na Iglesia ni Cristo o mga tao na interesado dito sa Rally for Peace ay nandun sa venue. Mas marami guys ang nanonood lang sa mga telebisyon, sa mga kani-kanilang mga cellphone, since tayo naman ay laganap ng internet, di ba? So ganon, maraming nakarinig nun. And naliwanagan sila kung ano ba talaga yung nangyayari at bakit dapat nating pigilan yung ganitong mga gawain ng mga, alam na natin, yung mga namumuno dyan sa Kongreso.